Gandang umaga po, no? O magandang tanghali sa lahat. Ito po ang inyong Kuya Ed. Sa ating pong episode ngayon, segment natin na hindi nyo kayang bulahin ang sambayanan. Hello bayan, ang Kuya Ed po, no? At muli po nagpapasalamat ang Kuya Ed sa pagkakataon na binigay sa atin na makadaw palad ko na naman muli kayo. After na ma-breakdown yung ating live nung nakaraan dahil sa pagbanggit natin ng CIA at Yellow Balls. No? Magandang umaga po o magandang hapon po sa lahat. Ano? Ngayon po ay Pebrero 3, no? 2026. Araw po ng Martes, bayan, araw po ng Martes. At maraming salamat po, bayan, ano, maraming salamat po sa pag-tune ninyo. Thank you. Salamat po sa inyo pong pag-heart para hindi po tayo breakdown. No, may marami pong issue, no, pero unahin ko lang po. Shout out po sa lahat po ng guardian na hindi po kayang ibaligya o ibenta ang kanilang mga supremo. Meron po tayo rito. Meron po tayo sa TikTok na mga guardians pero kayang-kaya po nilang ibenta ang kanilang supremo. Alinsabay din po yan. Isa na po ang kulay nila at figura doon sa mga dala-dala ay shit na kung saan ang pera, doon po sumasama. Wala pong dignidad. Ito po yung mga guardians na wala pong kwenta. Walang pagpapalaga. Kung ang okasyon po ay puro okasyon ng guardian, ilalahad ko po kung sino ang mga ito. Pero dangan nga nandito tayo sa TikTok, so konting kipot, konting hiya, kasi ang ating pong bibig kasi ay mga walang hiya. Maraming salamat po sa inyo pong pag-tune at yung aking pong mga nasa panel. Pasensya na po kayo. Inop ko po yung aking comment kasi sa mga walang hiyang alam natin, no? Mga dala-dala ay shit. Pero pwede po kayong alam nyo na. Thank you very much po. Thank you po. At yung ating pong mga karancho, no? Sa Sultan Kudarat, sa Cotabato, sa General Santos hanggang sa Bukidnon. No? Meron po sa Butuan. Meron din po sa Surigao. All over hanggang sa Sambuanga. Shout out po sa inyo. At maraming salamat po sa pagsuporta kay Kuya Ed TV. Maraming salamat din po patuloy po ang pagpapadala ng message ng aking mga kapatid sa The Fraternal Orders of the Philippine Eagle dahil po sa amin pong pagtutol na makapasok sa Agila ang demonyo, traidor at taksil na si General Torre. May mga nagtatanong po, tinatawanan ko na lang kasi paano ka magtatanong, Agila ka ba o ano? Di ba? May mga civilian pong nagtatanong, dapat pong malaman nila, ano ka, chismoso o chismosa? Para gusto mong matuto at may malaman ka na hindi mo pwedeng gamitin kanino man sa mga, marami po yung mga patawag-tawag na kuya, yan po yung aming regular address at national address sa mga kuya, ate at bunso. Opo. Ibig sabihin po niya, pag ganyan po ang kausap ninyo, kuya ang namumutawi sa salita po, yan po ay isang lehitimong miyembro ng Agila. At hindi po lehitimong miyembro ng mga buitre na kung saan si General Torre ay kaanib sa Mandaluyong, Ogag, Eagle Club. Ngayon, inoogag ko na kasi bakit? Wala po itong mga matutuwid na isipan. Isipin nyo na lang, si Duterte o ang ating pong Pangulong Duterte ay miyembro
ng Eagle de Fraternal. At ito po ay pioneering member ng Davao Golden Eagle Club. Sinabayan ng Mandaluyong Unified Ogag Club, pinapasok niya yung rason ng tao na siyang dahilan kung bakit naghihirap at may sakit ang aming pong Kuya Digong Sahig. Ngayon, kung kayo pong agila, matutuwa po ba kayo? Kung hindi ba naman mga putang inang ito, mga gago? Naturingang agila pero hindi nila kayang i-address ang pagiging agila ng butihing Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang Kuya Digong. At patuloy po, patuloy at ang sinisigaw po namin ay mag-take ng action ang National President, si Kuya De Los Reyes, o De Los Santos. Tungkol po sa issue na to kasi po kahihiyan, so ashamed na ang putang inang taksil, traidor at ikangaeng makapili ay magiging kaanib namin. Anong tawag na ng mga tao sa amin? Thank you po, Ma'am Nancy, thank you po. Ano po ang tawag ngayon? National President, Kuya NP, ano ang tawag sa atin ng mga civilian after nang malaman nila na si Gagong Torre ay nasa Mandaluyong Ogag Eagle Club? Hindi ko po kayo tatantanan sa ginagawa hanggat hindi ninyo inaalis ang putang inang si Torre. Agila-agila kayo, hindi ninyo kilala yung mga miyembro nyo. At saka dapat yan po ay ina-announce sa ating public information. Sinusulat po ang pangalan at ipinapadala. Dangan nga lang, siguro kayo po ay kasapi ng mga rebellious. Pangalawa, hindi po kayo rehistrado bilang nullified member ng Eagle Club. Kaya ginawa nyo ang isang bagay na lalo pong nagpaputa at nagpagago sa inyo. Hindi po kami, ako si Kuya Ed, hindi po natutuwa. Bakit? Sa palagay nyo, paano naging agila si Kuya Ed? I am one of the awardee. Thank you po, Ma'am Nancy. Thank you po. Thank you po very much. I am one of the awardee ng Abu Bakar campaign of 2024. As a good soldiers, willing to fight. Thank you po, Ma'am. Thank you po. Marami po salamat. Willing to give our life to defend the freedom of our country and people. Na yun po ang kapalit ng awardee na ibinigay ng kapanahon ng kampanya, kainitan ng bakbakan sa Abu Bakar. Bago po ako naging nominee member po ng Agila. Thank you po, thank you po. At ang una ko pong nasalihan as a nominee under po kay Colonel Antonio Montalba, kay Kuya Mon, at kay Kuya George Ignacio. Yan po sa Golden Friendship Eagle Club. Binabati ko po yung lahat po ng Golden Friendship Eagle Club ng Cagayan de Oro o whatsoever nakabangon tayo sa mga political issue and alam nyo na. Kasi pag agila ka, malalaman mo kung ano ang problema. Ang putang inang yan, pinasukan pa tayo ng Mandaluyong Ogag Eagle Club na kung saan nakaandoon ang buitre at rason na siyang kumidnap po sa ating kapatid nasa kay Kuya Digong na ngayon may sakit na. Kaya nga, sabi nga ni Atty. Guanzon, mamatay man si Digong Sahig, panalo pa rin si Ate Sara. Kung makauwi si Digong Sahig, panalo pa rin si Ate Sara. By hook o by crook, Ate Sara will win. Kaya yan po malaking problema ngayon. At sabi nga sa isang issue, sa isang issue ay
ika nga mas naging malawig ang kanila pong pagsisikap at pagtutulong-tulong po na ika nga mapabagsak si BP Sara. Pero ika nga ano na po, tawag nito, yung assurance po talaga namang hindi na po nila ika nga mapapahindian pa. Ito po yung mga mabibigat na taking action ng ating po mga kapanalig at nangyayari po ATM. Si Secretary Larry Gadon. Ang girls po natin, for example, yan po ang totoong nagaganap ngayon, ATM. Second, itong si Richard, si Darian, nag-post sa Facebook at sa Twitter niya na lahat daw ng mga justices ng Supreme Court appointee ng mga Duterte, therefore, alam nyo ba yan, ano? Alam nyo ba yan? Oh. Petition indirect contempt mo yung tinitira nila ngayon. Ipinapile doon sa mga nagsasabi. Dito sa tatlo. Ito na po ang katotohanan ba yan? With due respect po, para malaman ninyo, ang suporta po ng AFP are slowly breaking down. No? At darating po ang time, itong ogag na si Brownie, siya na lamang po ang nag-iisang kakahol. Pero hindi po kami papayag na hindi po managot ang mga involved na general. Talaga pong mananagot sila. Ang pangalawa po sa nakakadismayadong tactics, estilo ng gobyernong ito, harinawa ay ito ay ika nga maipaliwanag ng mga tangalista, bobolista, gagolista at mga loyalista, kasama na po yung inyong mga trolls sa patuloy ninyong mga pagpo-post, mga diversion post dito po sa TikTok upang mapaniwala ninyo na ang kalagayan at katayuan ng inyo pong ogag na presidente ay maayos. At siya po ay may nagawa na kahit umikot ka sa Pilipinas, wala po kayong makikita. Sa lahat mo ng mga DDS, wag na po kayong makipagtalo sa mga ogag, Wag na po kayong makipagtalo sa mga nabanggit ko. Dahil yan po ay wala na pong pag-asa, kundi papaniwalain lang nila ang kanilang mga sarili. Isipin nyo, Unang absentee ay pinalabas na may sakit ang Pangulo. Yes, I agree. At ang pinalabas po nila para sa mga absentee na showing to the public the present sa status of health of your president, nagpalabas po sila ng announcement that your president, your beloved president, are now suffering diverticulosis. Ano nga uli yung Kuya Ed? Diverticulosis. Ano po ang sanhi ng diverticulosis? Yun po ay pamamaga ng bituka, extended papunta po sa line papuntang anus, Ito po ay yung tinatawag na namaga yung, alam nyo, pag sa dami ng yung kinain siguro. Pasensya na po kayo sa kumakain, pero hindi ko na po ibobold. Ito po yung tinatawag na bulsa.
imbakan po ito sa mga natunaw, na eliminate na ika nga, doon galing sa sinasabi natin sa stomach. Yan po ang diverticulosis. Abay, nagkaroon po siya ng sakit tungkol po dyan. Ito po ay tinatawag na diverticulosis. Kapag tinanong nyo po kung nasaan po ang pinagbenta ng 129 billion, amounting of 25.5 ton of gold, ito po ay kanyang diverticulosis. Nung siya po ay tinanong tungkol po sa drug test, hair follicle, kanya po itong diverticulosis. Nung siya po ay tinanong tungkol po sa 800 billion, maharlikapan, ito po ay kanyang diverticulosis. Pati po yung 500 billion na floodway control program, kanya rin po itong diverticulosis. Pag-abot po doon sa Ghost Project, wala po siyang alam dahil kanya po itong diverticulosis. Pero kung aalamin po natin ang lalim, ito po ay kanya pong pinirmahan sa GAA. Nung tinanong po natin ang tungkol po sa 900 billion, 90 billion, supposed to be na dapat ay malagay sa account ng Pilipinas, ang naaprubahan po ay 60 billion. Nung atin pong itinanong kung nasaan na ang 60 billion, kanya daw po ito ibabalik na hanggang ngayon walang nangyari kasi ito po ay isang parte ng kanyang diverticulosis. Opo, ito na. Yung 62.5 na hindi nalaman na miyembro ng GSIS, 62.5 billion pareho, na hindi din po idiniklara bilang mga miyembro ng SSS, ay nasaan na po? Ito po ay nasa kanyang diverticulosis. Pati na rin po yung 117 billion sa PDIC, ito po ay hinihingi na at ito po ay ika nga may order na ang Korte Suprema na ito po ay kanyang ibalik sa kapakanan po ng bansa at ng mga bangko o yung Association of Banko, kasi ang Philippine Deposit Corporation po yan, PDIC, insurance para sa mga ika nga maagapan yung mga mag-holiday. Pero ito po ay wala na at ito ay kasama sa kanyang diverticulosis. At ang iba pa, yung 17 billion na inutang sa World Bank, nasaan na po? Sakit na naman ang kalooban nitong mga tangalista, gagulista, bobolista, animalista at mga loyalista kasi hindi po nila alam kung paano po magsuri at nasaan. Sila po ay sumusunod sa kanila po lamang kagustuhan para mabayaran po. At ang perang ibabayad sa kanila bilang mga trolls ay maipalamon. Maipalamon sa kanila pong mga anak at pamilya na hindi po nasasaktan kung bakit po kailangan niyong mag-traidor para makakain. Kadto mo diri sa Mindanao, kayo daghang magpakaon sa inyo. Tagaan kayo daghang bugas, sudan, utan, dagan diri. Kaya nga patuloy po naming itinutulak sa inyo, ipinupus po namin ang Mindanao Independence Movement. Mauna kay daghan man mga kularete sa inyo, daghan man mga crops.
Tignan po natin. Di ba? Pero, ika nga, the same pressures and character today. Kasi nga, ang ating pong Pangulo ay nang malaman natin sa kanya pong doktor mismo, ang nagsasabi, para niya sinabi na wala pong diverticulosis na sakit si Bobo M, kundi may butas sa puso. Ito na naman tayo, ang putang ina mga panloloko nito mga animal na ito ba. Nung malaman na ang focus ng diverticulosis ay i-divert lahat ng akusasyon at mga concern, ito naman tayo ngayon, butas sa puso, para po magtugma ang kanyang sinabi nung nakaraan. Alin po? Buksan man ang aking puso, kayo ang makikita nyo doon. Ibig sabihin, ang sambayanan ang makikita mo doon. Hair follicle nga, putang ina, umayaw ka eh. Yung buksan pa ang puso mo, yung pala, may butas ito. Doon ka mag-agi, Bobo M. Paningkamot ba? Doon ka mag-agi, Bobo M. Ang lahat pong ito ay diversion lamang. Hanggang sa dumating, nadagdagan pa ng isang lukarit at ulol, itong si Tuta Soto, sa kanya pong sound off, no? Na kailangan maalis dito ang representative ng China. Mukha atang medyo maganda, no? Medyo maganda yung kanyang mga punto. Kaya nga, siya po ay papaila na ng kaso ngayon sa Supreme Court tungkol po sa kung mga anong klaseng ang reliable statement ang kanya pong binibitawan upang mapahiya at madungisan ang kalidad ng ating Suprema or Korte Suprema. Problema niya na yun ngayon. Tangina na graduate pa naman niya si Pepsi Paloma sa School Bukol, di ba? Bachelors of Law in One Ball University. Tangina. Sige pa rin ang palaho niya ba yan? Sige pa rin ang banat niya. Kinukontra niya in lahat ng inire-release ng Korte Suprema regarding doon sa impeachment kay BP Sara. Oo, kasi nga hindi niya mapil ang impeachment kasi hindi naman po siya dapat i-impeach. Wala po siyang karapatan ma-impeach kasi hindi po siya nanalo sa eleksyon. Siya po ay maniobra. Isa po siya sa maniobra ng COMELEC. Kasama po si Lukring. Nasaan na kayo? Ano na, di ba? Sa kuntodong diversion nyo. Sa kuntodong nahawa na kayo kay diverticulosis. Di ba? At maraming salamat po sa inyong mga gift, no? Sa amin po mga supporter. Thank you po. Thank you. At taglang po tayo sa ating pong monitor kay alam nyo na ang setup. Ito'y masaklap, no? Kaya po tumatambay po ako sa YouTube kasi maganda po doon ng bakbakan. At yun nga po, no, ay ito po ang mga sumusunod na issue. I think there is one judge, no, sa Korte Suprema, sa SC na magpapay ng kaso for Tuta Soto. Doon po natin malalaman kung ano po ang galing nitong attorney na nag-graduate po sa One Ball University. Ito ngayon, po tayo. Ang puso pala ni BBM ay may butas. Sa dinami-dami ng araw, iisa lang ang hospital na inyong pinupuntahan. Isa lang ang hospital na inyong
dadalhan kay Bobo M. Tapos ngayon, may umamin na may butas ang puso. Tandaan nyo bayan, may umamin na may butas ang puso. Kapag umamin, ibig sabihin, he is authorized legally and have the knowledge of prescription and evaluations of a person. No? Para siya na mismong doktor sa isang punto. At nalaman na ang diverticulosis, hindi kayo mapagod. Hindi po kayo mapagod sa inyong mga ginagawang kasinungalingan at katarantaduhan? Ha? Hindi kayo sa totoo lang po, hindi sila po fit para magserbisyo at magsabi ng katotohanan. Kung ako ang congressman, ako ang senador, at pag sinabi mo sa akin na, Kuya Ed, you are not fit to perform, sabihin mo lang, ano ang technicality ng salitang you are not fit to perform duty? Sabihin mo, kasi kuya, ito, pagana yung paa mo, kasi ito, nagkakaedad ka na, kasi ito, kuya, ganito. And I will accept it. I will give address to our nation, to our people, that this is now the day that I will end it. My supposed promises to our motherland and people to serve you. And I'm happy na nakapagserbisyo po ako sa inyo nang hindi nagnakaw. Di ba? Baka may tumayo pa dyan eh. Mabuhay si Kuya Ed! Mamatay ang mga DDS! Kuya Ed, iklaro mo Kuya Ed, kay kami, hindi kami mga DDS. Mga dala-dala ay shit. Kung saan ang pera, doon sumasama. Hindi po yung mga Duterte diehard supporter. Hindi niya na mabibreak. Mamatay man si Duterte o umuwi man si Duterte, panalo pa rin si BP Sara Duterte. Kahit ano po ang gawin ninyo, yung mga CPP and PA, nagtutulong-tulong na, nagbo-bolt it na, si Delima, si Asong Ulol, si Trililing, at saka si Junta Virus. To fight this coming 2028, mga nagpayaman lang, kumuha lang ng pera sa kaban ng bayan. Anong sabi ni Anong sabi ni Villar? Bakit kailangan mo tayuan ng condominium? Kaya nga yan, di ba? Ang laki ng isyo. Ang laki. Nagmukhang tanga. Isa kang tanga. Paalisin mo yung taong bayan. Tapos, tatayuan mo ng tenant or condominium. Pagkatapos, hindi naman nila kaya ang monthly. Sino ang makikinabang? Di ba? Yung mga nasa likod mo, Honte Virus. Yung mga pare, nagtutulong-tulong. Yung pare na adik, pare na manyak. Ang gusto pala ng paring ito, yung makakita ng mga pumapalantik, ng mga balakang at singit. Ganun ba yun? Tangin na, magkakasama na kayo ni Nino. Nino na magkakasama. Yung piko na, si Yam. Ma'am, thank you po. Pasensya na, Ma'am Yam. At yun nga po ang isa sa mga programa po natin. Madalas po kitang nakikita sa TikTok pero dumadaan lang ako. Kasi maraming umaakyat sa program nyo. Marami pong umaakyat, Ma'am Yam, sa programa nyo. Ingat. Ito lang po masasabi ko, Ma'am Yam. Wala po akong interest na sunugin sila.
Ang interes ko lamang po ay malaman nyo bilang mga DDS na totoo. Bilang mga DDS na totoo. Na sure po ang laban natin na tayo ay mananalo. Dahil po sa kanilang pagtutulong-tulong na may katarantaduhan at may kataksilan. Magbunyi po tayo. Oras at araw lang po ang ating inantay. Thank you po, Ma'am Yam. Sir, thank you rin po, sir, sa inyo pong ginagawa. Opo, pero mag-ingat po kayo. Hindi po, Ma'am Yam, lahat ng DDS ay Duterte diehard supporter. Meron pong iba na dala-dala ay shit. Thank you po. Gagamitin lamang po yung popularity ninyo and then bigla kayong ipibreakdown. Tignan nyo, ma'am, bakit bibihira ang Kuya Ed? Samantala ng una, magmula doon sa ulo hanggang sa baba, nakatalumpati na po natin. Thank you po. Thank you, Kuya. Thank you, Kuya. Nakatalumpati na po natin. Ang pinakamatatag po dito na nakikita ko po, as per my capability and capacity to endorse, ang programa nyo po, ang programa ni X44 at ni Doc Bet, yan po yung mga, kung inyo pong sasalaysayin at pag-aaralang maigi magmula sa unang araw hanggang sa kasalukuyan, makikita nyo po na sila po ay mga DDS, mga purong Duterte diehard supporter. Yung iba, nakikipagdebate pa, Ma'am Yam. Putang debate rito, debate ro. Ang akala nila, nakakatuwa yung debate. Ang tanong, habang nakikipagdebate ka, dinibate ba sila nung panahong ninanakaw nila ang pera? Hindi, Kuya Ed, tungkol sa legality. Nung panahong ninanakaw nila ang pera sa kaban ng bayan, meron ba kayong inas na legality? Di ba wala? So useless ang debate nyo. Kahit magtulong-tulong pa kayo ng mga debate, nitong mga debate para masabing may laman ang kanilang utak, pero walang laman ang kanilang isipan. Bakit? Bakit ka makikipagdebate? Manoy, pumunta ka na Malacanang, i-open mo ito, tulad kay Clara. I-debate, Ma'am Clara, kailangan magpalabas kayo ng ganito resibo. Na ay nilabas na resibo nung sila'y nagnakaw, waray, awan, angga po. Wala. Bakit maghahanap kayo ng resibo? Thank you. Yan po ang iba. Ma'am, thank you po. Yan po ang kakaiba sa tunay po ng mga DDS. Ang DDS, talakayin mo ang lahat araw at gabi. Isusulat yan. Nomine Patre Sipilio Espiritu ninyo. Yung mga DDS na dala-dala ay shit, bibigyan ko kayo ng salitang hurim-hurim. Hurim-hurim para at least dumating ang time na pumutok yung gera, naamoy hurim-hurim. Isulat nyo lang execriam porsale here. Again, ito po, anting-anting ito. Ginagamit po ito rito sa Mindanao. execriam porsale here. Magagamit nyo po yan. Yan po ay tagulilong, yan po ay pakubol, panipas, at pabundol. Yung anting-anting po na yan, na kapag isinulat nyo po, larong-klaro, anting-anting talaga. Execriam porsale here. Kalalabasan, ice cream for sale here. Kaya ingat po tayo sa mga particular na issue. Nag-aalisan nyo mga tukmula. Yan po ang mahirap. Tapos, suportahan at ipaglaban nyo po ang inyo pong mothership na si Bobo M. Kasi after ng kanyang pagkasakit, ngayon po ay verticulosis,
diverticulosis na idinadivert po ang lahat ng usapin at isyo. Ngayon, butas na ang kanyang puso. Sa susunod, our president is immediately and badly needed na madala sa Amerika. Ala na. Goodbye Philippines na. Tumakas na. Tandaan niyo yan. Yung butas-butas sa puso na yan at saka yung kanyang huling statement na tinawag niya na kailangan the president asking for bi-weekly report ng mga progress, tapos na andoon sa picture sino? Ten, si Enrile. Patay na si Enrile. Recently post. No, kaya ang gagaling po ng mga mga BBM diehard supporter, yung mga tangalista, gagolista, ululista, at bobolista. Sinabayan pa po ng mga trolls. Yan po ang resulta. Hindi ninyo inedit ng maayos ang inyong mga post para bayaran kayo. Yung ginawa nyo lang, pinos nyo lang, hindi nyo tinignan. Sino ba tong mama na to? Ito ba si Enrile? Kaso ipinos nyo. Gusto nyo makakuha sa merit sa taong bayan na nagsisikap at nagtatrabaho si Bobo M. Yan patay. Ang problema, si Enrile. Yan po ang mahirap. Sa lahat po ng mga tunay na DDS dito po sa TikTok, kami po ay nananawagan na wag na po kayong makipagtalo. Salita nila, tweak! Labas po dito. When the times come, mamatay man si Duterte o umuwi man si Duterte, si Kuya Digong, BP Sara will win the election. Kaya, you know what to do. Ilista nyo lang po ng ilista. Yung mga post nila, katulad ni Resty 823, sulat nyo lang. Kunan nyo lang. Ito, another. Lagyan mo lang ng araw. Pecha. Column. Lagyan nyo lang. Dahil pag tayo na. Utangin na kidna na meten. Naku! Sabi nga ni Attorney Rodante Marcoleta, maghahalo ang balat sa tinalupan. At ngayon, ito po ang malaking problema. Alam na po natin na nagpapalusot-lusot lang at gumagawa lang po ng senaryo si BBM tungkol po sa kanilang mga hindi na mapagtawaran na katarantaduan at kalokohan, na katayuan at kalagayan, etc., bla bla bla. Tell it to the Marines. No, ito na ang status. Dahil nga po sa ginawa ni Soto at ng ilan pang ang akala ay ganito, nag-react ang China. Kahit po ako on my knowledge sa history, no, since 1892, yung pakikialam ng mga Chinese hanggang sa dumating ang time, 1910, umabot po sa 1936, umabot po sa 1956 at umabot po sa 1969, all of the sudden date and time, meron pong involvement ang Chinese. Ngayon, sa ating pong Chinese community, ano po ang kanilang involvement? Number one, doon sa pag-progress ng industrialization. Pangalawa, sa economic. Pangatlo, sa political system. Pang-apat, ang security. Ito po matindi, no? Sa industrialization. Pumasok po sila dyan. Para diba? And then, sa industrial, sa economic, tinan nyo, sa Ayala, diba meron silang Chinese of Chambers? Instead na Filipino Chamber, naging Chinese of Chamber. Kasi bakit? Parang, tumutulong naman sila sa ekonomiya ng bansa, okay na yan. Yun po ang problema sa ating bansa. Ang salitang tumutulong naman sila sa ekonomiya.
Yes, that is true. Pero yung objective perspective and opponent nito ay hindi po natin nakikita. Alangan ba yung magsikap sa kapakanan ng bansa? Negative po. Magtanong po kayo sa Chinese. Anyone Chinese here now? Kayo po ba ay nagsisikap sa inyong mga paghahanap buhay para sa kapakanan ng bansa? Sasabihin niyan, ikaw gago. Ikaw sakit na siguro mental ulo. Kami sikap para kami buhay. Hindi kami sikap para buhay kayo. Ako bigay na lang kosing gaulo. Hindi kayo nagtatry. Tapos, politically, etong siste. Dahil sa walang matibay na batas tungkol sa sistemang politika ng Pilipinas, nagtry sila na tumakbo at kumandidato. Tingnan mo, sa Manila, na ay Chinese blood na kagawad, konsihal, kapitan, city representative. Lalo na po ngayon sa Manila, CRU, di ba? Tinanggap, Bangga ba Ang tawag nito ay tinanggap bilang anak Filipino-Chinese sa Manila, di ba? Alam niyo ba kung magkano 'yon, kung ilang milyon 'yon? Kasi ayaw nyo isipin. O sige, ang kuning ka, i-adapt ka ng isang community ng Chinese. Ano ang nilalaman? Ikaw ba ay inadapt ng community ng Chinese para sila ay sumunod sa iyo? I-promote ang programa mo? Tanga, hindi. Kundi ikaw ang magiging puppet at manikang utusan. Yan kanila, control kanila. Kapag nabanggit ang Chinese community, tatayo ka, mayor. Ipaglalaban mo kami, mayor. Kasi kami bigay kwarta. Kami suporta politika. Gago. Ang matindi lang nito sa ayaw ninyo at sa gusto ay ang magiging depekto. Alin? Meron tayong mga Chinese, tayong mga Pilipino community there. There, sa Macau, may residency tayo doon. Ang tanong, ano ang pagkakaiba ng residency ng Pilipinas sa Macau o sa China? Sa residency ng mga incheck dito. Tayong mga Pilipino, ang residency natin doon, OFW, Overseas Filipino Worker. Ibig sabihin, mga alila at utusan. Maliban na lang sa mapapangasawa. Tama? Ang mga Chinese dito, OFW rin ba ng China? Hindi, mga bossing. Mga nagkakamal ng kapangyarihan, nagkakamal ng salapi. Sino ang manggagawa dito? Ang Pilipino. Sino ang manggagawa doon? Pilipino rin. Pero masasaktan kayo kasi nga pag na-approbam tanggalin dito ang Chinese embassy, kasama na ang mga Chinese, kawawa ang mga Pilipino. Ganon. Ganong kababaw ang inyong pananaw. Kung kayong mga nagsasakit-sakitan kung bakit kailangan. Hindi po ako pabor ka sa putang kay Tuta Soto. Hindi po ako pabor. Yung timing lang ang malaking programa. Dapat niyan ay nakipag-ugnayan ang pamahalaan sa delegasyon ng China. Dahil po sa lumalaking tensyon sa West Philippine Sea, at lumalabas po na kayo ay bully, kami po ay umaatras na ng suporta sa inyo. Amin pong hinihingi sa inyo na i-withdraw nyo na ang inyong embassy rito at ang inyong mga residents. At ganun din po kami, bigyan nyo kami ng pagkakataon para po i-pull out namin ang amin pong mga kababayan dyan sa inyo. Kasi po, panahon na po para amin pong i-focus ang aming interes, hindi po dahil sa inyo. Hindi po dahil sa ekonomiyang sinasabi ninyo na kayo lang din ang nagkakalam ng katotohanan at hindi po ang aming gobyerno. Amin po itong tinatanggihan at hindi po sinusuportahan ang inyo pong pananatili dito. Dahil meron po kaming dapat na gawin ang i-develop ang aming likas na yaman na siya pong magsusuporta sa pangangailangan ng aming ekonomiya. Hindi na kami hihingi ng sa inyo.
Allotment ba yan o sinasabi ninyong assistant ba yan or aid? Mapa Amerika ka man, mapa Middle East ka man, mapa China ka man, o kanino ka pa mambansa kung ang ating ipaprioridad sa programa ng ating gobyerno ay i-develop ang ating likas na yaman, tandaan ninyo may oil tayo, may deuterium tayo, may gold tayo, may silver tayo, may pilak tayo, may metal tayo. At ang Mindanao ay food basket ng Pilipinas. Bakit hindi ninyo itry? Hindi eh. Kasi bakit? Kung gusto nyo pagtakbo, silang mga sindikato ng Chinese ang siyang susuporta sa inyo. Ang importante, manalo kayo. Bakit hindi pagtuunan ng gobyerno na to ang pag-develop ng ating likas na yaman? Bakit hindi ninyo itry? O kasi wala tayong pera. Wala tayong pera. Trilyon-trilyon ang ninanakaw. Wala tayong pera. Sa ganung setup, wala tayong pera. Nagpapatawa. Dabi, ibalik nyo nga yung ninakaw. Yung 926 billion na lumalabas before the entry ng signing ng BPA o Visiting Forces Agreement, kung bakit meron tayo ditong EDCA. Ibalik nyo nga. Magkano yun? 926 billion US dollar as part of the aid. Galing po kay Biden administration. Yun na lang. Magagamit na nating development yun. Saan? Isabela? Saan? Sa Cotabato? Saan? Sa Surigao? Saan? Sa Malampaya? O wag muna nating pakialaman yung mainit na pressure diyan sa West Philippine Sea. Pero lagyan natin yan ng bantay. 24/7. Hindi yung putangin ng chief ng Coast Guard. Si Trillia. Sino ba to? Trillia. Para kasi magkahawig kasi yung Trililing at saka sa Trillia. Ha? Puro kayo pa-cute. Naging chief ka ng Coast Guard pero wala kang training, wala kang combat experience. Kaya goddamn, dapat sa'yo ay palitan ng isang merong experience doon sa combat. Wala eh. Wala. Sobra ang katanghan ng ating republika. Masyado niyong disadvantage ang aming pag-asa, o aming nakikita na gagawin niyo ang lahat. Pagpalagay natin, sige. Pinagmamalaki niyo eh, di ba? Sige. Si Duterte walang nagawa eh. Di ba? Wala namang nagawa, walang ganito. Walang nagawa kasi gusto niyo walang nagawa. Pero kung gusto niyo may nagawa, may makikita. Pero dahil nga sa gusto niyo negativity, walang nagawa. Pero kamusta? Nag-survive ka ba ng pandemic? At ang pandemic na yon ay dinudugtungan ngayon ng NEPA 3 virus. Nagaling din sa paniki at nadagdagan. Galing sa baboy. O kayong mga kumakain ng baboy, confirm na kayo na meron na kayong NEPA 3, NEPA 4, and NEPA 5. Mapupunta kayo sa NEPA Q-Mart. Wag po kayo magalit. Hindi ko po binubundol yung sitwasyon nyo. Siya nga pala, mga DDS, how are you? Ganun lamang po ang punto. Pero kung ang setup na to ay magiging maganda, hindi na po kailangan. Kahit yung aid sa Amerika, yung mga white balls, under ng Charlie India Alpha, na ang hangad ay mag-away ang Pilipinas at ang China. At ang China naman, ang hangad nito ay mag-away ang Amerika at ang Pilipino. Lahat sila nananalangin na makipag-away sa atin para naman kalaki-laki ng Pilipinas ang pusang puro nga mga buhaya ang nanunungkulan dito eh. Gusto nyo pa kaming awayin. Dahil sa totoo lang, tanggapin nyo man o hindi, takot kayo na umunlad ang Pilipinas. Takot ang mga karatig nating bansa. Kahit na ang Illuminati, takot na magkaroon ng particular idea.
Tignan nyo ang nangyayari kay President Ibrahim Traoré. Nanalo ba ang France? Hindi. Ang British? Hindi. Ang Amerika? Hindi. Sinikap nila na i-develop nila ang kanilang mga likas na yaman. Ngayon, anong problema? Wala. Kumikita ba ang mamamayan? Yes. Anong kinita nila? May share ang taong bayan doon sa oil. May share ang taong bayan sa gold. May share ang taong bayan sa diamond. At merong share ang taong bayan doon sa component po. Thank you po, ma'am. Thank you. Nangaasar lang po si Kuya Ed. Thank you po. Salamat. At doon sa ginagawang tawag nito ng cobal ba yan? Cobal. Sa panggawa sa mga chips, cellphone, yung mga ginagamit pang other space. Ngayon, ito na lang para mas maganda. Ng 2004, ang pera ng Burkina Faso, kahit pa 1 milyon, ay katumbas lamang ng 25 centavos. At ngayon po, thank you, salamat. Thank you. Arbex, din, thank you po, salamat. Yung 1 milyon nila, Ma'am Harry, Sir Harry, thank you po. Yung yung kanila pong 1 milyon, 25 centavos lang sa atin yon, 2004. Pero ngayon, nang dinevelop ng isang presidente ang kanilang likas na yaman, magkano na ang 100 nila sa atin? 25? 10? O 15? Nakakaya. Ngayon, sino ang nagsasabi na ang Afrika ay alipin? Pagkatapos malaman ng buong mundo sa pamamagitan ni Ibrahim Traoré na ang kanilang bansa, ang kanilang likas na yaman, ang siyang magbibigay ng tunay na pundasyon at depensa sa kanilang kalikasan, maging sa mga mamamayan meron ang Burkina Faso. Bakit hindi natin kayang gawin ng bagay na yon? Samantalang ang dami-dami nating pinasasahod sa Kongreso at sa Senado na wala namang ginawa, kundi pagnakawan tayo. Bakit hindi natin kunin ang lahat ng salapi na yan upang ma-develop ang ating natural resources? Itry ninyo kahit man lang 1 buwan. Alam nyo ba kung ilang taon ang bawat area ng ating oil? 100 years. Pusang alaw na yan. Kung sa Isabela, 100 years. Sa Cotabato, 100 years. Yung deuterium natin sa Surigao, 100 years. Yung ating Malampaya, 100 years din. Saka natin pakialaman ngayon yung West Philippine Sea. Wala tayong tatanggaping aid. Kasi pag tumanggap tayo ng aid, ang balik niyan ay ang pangingialam nila sa progresibong programa meron ang ating bansa. Ganun po ang ginawa ni Ibrahim Traoré. Wala po siyang tinanggap, kundi dinevelop niya. Ngayon, hindi natin kaya? Kasi hindi natin kaya. Kasi ang ginagawa natin, pakainin ng mga putang, ng mga buhaya. Nasaan na? Isipin nyo, may calculator kayo dyan, mga nandito ngayon sa channel. Meron kayong calculator. Okay, breakdown tayo. 926 billion plus 129 billion sa Philippine Gold, no? Plus 800 billion sa Maharlika, plus 500 billion sa floodway control, plus 500 billion uli doon sa Ghost Project, plus 60 billion doon sa PhilHealth, plus 6.2
62.5 and 62.5 sa GSIS at saka sa SSS. Plus 117 billion sa PDIC. 23.7 billion dun sa sinasabi natin, tawag nito, provincial medical insurance po sa mga rural area. Oo. And then yung 17 million US dollar na inaprubahan ng World Health. Pagkano po ang total? Wala pong total. Kasi ang pera ay nawawala. Patigasan ng muka, pusang alaw. Kung ang pera na nabanggit ko, bayan, ay pinagkaisahan natin, na ika nga ay isulong ang development ng pag-asikaso. Oh, excuse me po. Pag-develop po ng ating likas na yaman, no? Napakaganda na. Isipin nyo 2021, 22, 23, 24, 25, 26. 5 years. Imposibleng hindi natapos ang development ng ating mga likas na yaman kung atin pong inisip at itinulak upang maging progresibong programa ng ating ligaw na bansa. Nang dahil po sa mga kurakot na ito. Utang na, kahit siguro magnakaw sila kung kapalit din, di ba? Billion din eh. Billion din ang para sa taong bayan. Nakaw mo, billion. Tira din kami, billion. Ibig ko pong sabihin, ayaw nga natin yung mga korap eh. Ibig sabihin, nasusuportahan ang pangangailangan ng ating ekonomiya. Hanggang sa magkaroon tayo ng tamang programa tungo sa pagkakaroon ng maunlad nating bansa, katulad ng Burkina Faso. Burkina Faso, isang alipin sa pagtuturing natin. Isang araw, isang kain. Ngayon, they can live like a London. They can live like a France. They can eat kung ano man ang pagkain sa Amerika. Japan, Europe, Australia, and others. They can live. Sila ang heart ng nation. Ngayon tayo, pearl of the ocean. That the money kick by the goddamn corrupt. Di ba? Ito ba yan, ano? Ito sa totoo lang. No? Masakit, nakakatuwa. Pag-usapan, pero nakakamanhid ng damdamin kasi nandyan sila eh. Bakit hindi nila inisip? Bakit hindi ninyo payagan si Kuya Ed? Si General Pukis nga ikinulong eh. Hinuli, ikaw pa. 4 counts of sedition. Rebellion. 85, 86, 87, 88, 89. 89, 2004, 2006, 2008, Manila Peninsula Siege. Tapos ngayon, deny na. Line count of sedition and rebellion. General Pukis. Noong 1985, kababaybay lang yan siguro. 1985, 86, graduate yan. Tapos, nag-chopper pilot agad. Sa PMA. And although it rather that. Ito na. Bakit hindi natin itry? Ako, isa lang ang ipopokus ko eh. Kung sakali man malagay ako sa Kongreso. Pusang ayaw nyo't sa gusto. Ang likas na yaman ng ating i-develop. Wala na. Bakit pa tayo mangungutang kung meron kang likas na yaman? Bakit pa tayo mangungutang kung kaya natin kunin yung bagay na likha ng utang? Ano pa? For what reason pa? Di ba?
Ngayon, the support of the AFP are now on 30% supporting this goddamn government. Kaya huwag kayong magpapakasiguro ulol na aso na brownie plus yung 18 na general. Huwag kayong magpapakasiguro. Migo. Dahil darating ang time. Nandito kami. Matatapos at matatapos ang araw ninyo. Sa palagay ninyo, kaya ninyo kaming bulahin at lokohin. Siguro ang sibilyan. Pero hindi ninyo alam. Sumisigaw sa galit ang taong bayan. Kahit saan mo tignan. Dahil panahon na para umalis ka. Hindi ka namin pakiusapan bagkus inuutusan ka namin na umalis na. Dahil wala kang programa para sagipin ang nalulunod naming bansa sa kahihiyan. Pero kami, meron. Meron at meron kami. Kaya inuutusan ka namin. Umalis ka. Darating ang time. Darating ang time. Darating ang time. Kaya muli po ba yan ay nakikiusap? Sa mga tunay na DDS, wag na po kayong makipag-away. Alam na natin, sure. Sipin mo, isang taon, madidevelop mo yung negative 3. Negative 3, katarantaduan. Kahit gumawa pa kayo ng sarili ninyong propaganda para sabihin ninyo na kaya nyong i-recover ang negative 3. Hindi yan negative 3, buti nga eh. Buti nga binigyan ka pa ng pag-asa. Di ba? Hindi yan negative 3. Di ba? Your declarations of martial law without public declarations and notifications ay amin pong nararamdaman. Hindi nga lang nyo diniklara ang martial law, pero martial law ang inyong ipinakikitungo at ipinararamdam sa taong bayan. Hindi po kami tanga. Ulitin po namin, hindi po kami tanga. Baka kayo lang. Kasi nasa inyo ang tangalista, bobolista, gagolista, mga loyalista, sinabayan pa ng trolls. Kaya nabuo ang pamilya ng DDS. Dala-dala ay shit. Kung saan ang pera, doon sumasama. No? Siya nga ho pala, no? Ito po ay on the other side, no? Bilang National President and CEO ng National Anti-Crime and Corruption Group, ang Kuya Ed TV po, no? Ay nagbibigay ng warning sa iyo. Paalala sa iyo, Javier, Attorney Javier at saka si Galido. Whatsoever pang inyong ginagawa, na ika nga, ito po ay in violation ng constitutions and bylaws dahil pilit nyong inaagaw ang kapangyarihan at karapatan sa national founder na si Rio Peñaflor. Ito po ay klarong teknikalidad at klaro pong kaso para sa inyo. Pero wala po kaming pakialam kung kayo po ay gagabay o hindi. Antayin niyo po ang Kuya Ed. Inform niyo lang po ako kung saan. At darating po ang Kuya Ed para negotiate kayo o pick uping kayo. In the context of rules of right, no? In the context also ng corporate law, you are violating this one. And I warning you. At kasama po dito si Mark Datuin, ang Agila, ang eagle din ito ng Antipolo. I warning you, Kuya. Kung hindi ka makikipag-negosasyon o makikipag-negotiate kay Kuya Ed, malamang madamay ka dito, no? In violations of this. Pati si Cherry Cornejo, no, ng Antipolo. No? Alam ko na kayo ay humiwalay sa grupo nila Javier at ni Galido, pero kailangan nyo mag-bound
bumalik kayo sa tamang prescription at linya kasi pag pinagpatuloy nyo yan, saan kayo kukuha ng bylaws? Saan kayo kukuha ng order? Saan, idadamay nyo kami kung puro katarantaduan, holdupper at mga kidnapper, yung putang ng mga adik, yung mga tao nyo? Dadami nyo kami? Ratsadahin ko kayo. Ako na mismo ang magsabi sa inyo, kasi ayoko ng kapoy. Kapuyang ko ba? Gusto ko yung diretsuhan. Mamatay man ako sa harap ninyo, wala akong problema. Putang inang yan. Ang buhay, buhay lang yan eh. Pero yung akin tungkulin bilang National President at CEO, magkakaintingan tayo. Tingnan natin. Total, may konti naman akong alam eh. Diba? Bilang Marines. Diba? Okay. At ganun lamang po, nagpapasalamat pong muli ang Kuya Ed. Pinapaalalahanan ko po, kami po ay National Anti-Crimes and Corruption. Hindi po kami pro-crimes and corruption. Okay po? Correction po. Hindi po kami pro-crimes at corruption. Kami po ay anti-crimes and corruption. Ang hangarin po namin ay maglingkod sa aming komunidad sa ilang pong mga plataforma at aktibidades regarding sa ikabubuti ng aming komunidad. Hindi po sa ikasasama. At kung dumating po ang punto na tayo po ay magsalasalubong sa daan patungo sa amin pong mga ipinaglalaban at adhikain, nawa sana ay hindi tayo maging magkatunggali. Kasi kung magiging magkatunggali tayo, ay igihan nyo. Igihan nyo lang. So muli po ay nagpapasalamat po ang inyong Kuya Ed for almost an hour. At mahirap naman po mag-tackle tayo ng paulit-ulit para mga kwentong barbero. Hindi naman po tayo DDS na dala-dala ISIT. At kami po ay nananawagan sa taong bayan. Ito na. Kuya, baka kasuhan ka ng sedition o rebellion. Ito pong panawagan ko ay hindi po para kasuhan ako ng sedition o rebellion, kundi abay gumising kayo. Alamin nyo ang totoo. Baka mamaya sunod kayo ng sunod. Mabudol kayo. Ang Kuya Ed po bilang National President po, sa ilalim po ng nag-iisang national founder po, si RSP Tamaraw. At shout out na din po sa aming National Council na si Attorney Labe. At yung aming pong Executive Vice President na si Attorney Jade Martinez. Puro attorney po ito. Yung founder, nag-aaral nila ng law. Sabi nga ni founder sa akin pwede na rin ako mag-continuous nakawala ng law. Sabi ko kay founder, baka basin maging loko-loko ako ba? Joke. I will see to it. Yan lang naman Kasi maganda kasi mag-aral. Mag-aral ng batas. Kasi tignan niyo yung mga magagaling. Di ba? May alam batas. Pero ayaw to pa rin. Total, dalawa po ang kamay ng tao as a human being. Meron tayong right hand and left hand. Meron tayong right shoulder. Meron din po tayong left shoulder. At ibig sabihin, kailangan balansehin po natin ito sa nag-iisang body para maging responsibility. Okay, paalala pong muli, ito pong kay Javier at saka kay Galido. Please lang, hanggat maaga, I am asking. Huwag na tayo magsalubong. Kung gusto nyo, ganito na lang. Total, gusto nyong mangarap na makapitan ang National Anti-Crimes and Corruption Group. Kahit po malabong mangyari. Ganito na lang po. Yung mga grupo nyo dyan, ay i-recruiting nyo po ng ibang pangalan. Tulad ng Voltes 5 Corruption Group or Masingarsi
corruption group. Yung bang natatanggal ang dede. Yung Masinggersi. O kasi may alam ako na, tungkol dyan eh. Sige po, at gano'n na lamang po. No? Nagpapasalamat po ang Kuya Ed no, sa inyo pong pagtangkilik. Nagpapasalamat po ako kasi naandyan po kayo. Nagpapasalamat din po ako sa inyong mga gift. No? At kung mga interesado dyan, i-PM nyo lamang po ako to join our crusade and campaign against crime and corruption. Pwede nyo po akong kalabitin. Padala po kayo ng message. O, sa totoo lang, marami pong naghahangad ng tulong. No? Marami. Kaya nga po, nakapagtataka sa ating gobyerno, ang lalaki ng perang ninanakaw, pero nagugutuman ang tao. O sa amin na lang po, wala naman po kaming wala po kaming sinasabing mga pinanser, pero marami pong humihingi ng tulong. So ang ginagawa ko din doon sa mga taong gustong tumulong, tulad po ng aming mga OFW, siya nga pala, Australian, Canadian, North America, Middle East, Jeddah, yung mga yan, Japan, Malaysia, Cambodia, Vietnam, yung mga natin dyan, Singapore, yung ating pong mga sumusuporta, mga supporter. Huwag po kayong magsasawa, ma'am, kay isusulat po natin ang dignidad na yan. Sa isang araw, amin po kayong pasasalamatan. Kahit po ayaw nyo nang sabihin, ayaw talaga, bayan, ayaw nila magpa-announce. Salamat. So, ganito na lamang po. Pasalamat po kay ate. Surprise. Salamat po kay kuya. Surprise. Salamat po uli kay ate. Surprise. Salamat po sa kapatid, sa pamilya ng Beatles. Sino sa Beatles? John Lennon? Paul McCartney? Sino kaya? Marami pong salamat, bossing. Nakita ko naman ang status mo, but you still deciding to support us in our need. Kaya po nagpapasalamat din po kami kay ate. Ate, maraming salamat ate. Isa ka din sa ayaw mo. Kaya tuloy, ang binabati ko, puro hangin. Ayaw. Ayaw. Oo po. Mga Pilipina po yan. Dalawa po lalaki. Pero maraming salamat po. Pagpalain po nawa tayo ng ating pong Amang Yahuwah. Yung ating pong mga kapatid na Muslim na naandito po sa panel ngayon, dagan salamat po. Assalamualaikum po para sa inyo. Nawa ang pag-ibig at ang katahimikan ay sumapuso nawa ng bawat isa sa atin sa ngalan ni Allah. Muli po nagpapasalamat ang Kuya Ed sa pag-stay nyo po rito. Sana bukas uli. Mukha ata makakatapos ako na hindi man lang ako breakdown. Kasi eliminated yung mga sounds ng Charlie India Alpha. And then, what we call this, the goddamn government of United States of goddamn America. Di po ba? Maraming salamat po para bagamat alam natin kung ano po ang sa kanila. Yung mga sender po ng gifts, sir, ma'am, thank you po. Ganyan lang po ang ibinigay ninyo sa akin, pero high moral na po iyan. Napaka-high moral. Yung sa amin pong mga content creator, malaki na pong tulong yan. Biro nyo, kung 26 pesos every day. Malaki na po yan in a matter of month. Opo. Sa amin po nasanay kami sa hirap, amin po itong dapat lang na pagpasalamatan. Kaya maraming salamat po sa inyong mga gift. Wag lang po kayo magsasawa. Wag lang po kayo magsasawa. Kasi pag nagsawa kayo, kawawa naman. Maraming salamat po. Nagpapasalamat po ang Kuya Ed TV. Sa mga pakisuportahan po, pakisubscribe yung ating pong
dalawang YouTube account, no? Ang Kuya Ed TV channel at ang ating Kuya Ed TV.ph. Pareho po yan na nasa YouTube. Maging po yung ating Facebook. At dito rin po sa TikTok. O, dalawa. Kasi alam nyo na, pag napagalitan ka sa isa, pwede ka lumipat sa isa. Maraming salamat po ang Kuya Ed. Harinawa ay wag po kayong magsawa. No? Kita na naman tayo uli po bukas. Sisikapin ko po kasi busy din po tayo sa mga academic natin. Lalo pa yung pagiging pangulo natin sa National Anti-Crimes and Corruption. Maraming salamat po. Pagpalain nawa kayo sa inyo pong mga ginawa sa akin. Ibalik po nawa ng Amang Yahuwa ng doble at triple. Maraming salamat po.